Ay, magandang hapon po. Dito naman, ito po si Toto Kausing, engineer na, doktor pa. Dating abogado na nawala ng lisensya sapagkat ay tinanggalan ng lisensya dahil sa isang reklamong plunder na sinampa o laban sa isang congressman dati na tumatakbo ngayong congressman sa South Cotabato na walang iba kundi si Dinan Ledesma Hernandez. At ang overprice nito ay yung pagsusupply ng pagkain sa mga bakwet sa Marawi nung kasagsagan ng gira sa Marawi. At ang overprice ay matindi. Ang presyo na 270 pesos and 50 centavos at saka plus 48 pesos o 318 pesos ay binenta ng 515 pesos. Ang ebidensya ko ay mismo resibo galing sa store na nagbebenta. At ang ebidensya na number 1 ay resibo na binigay ng store sa DSWD Region 12 at yung resibo na binigay sa akin ako yung binili. Okay? Hanggang dyan na lang. At sa computation ay 226 million ang kanilang kinat-kong. Pagkos, yan po nag-cause ng pagtanggal ng lisensya sa akin kasi sabi ng Supreme Court, bawal daw, nagkamali ako pag-post ng aking reklamo sa Facebook. Hanggang dito na lang at magsimula tayo sa issue sa eleksyon. Ipakita ko sa inyo kung paano dadayain ang ating automated counting machines ayon sa napakaklarong paliwanag ni Attorney Harold Respicio na isang taga Isabela, no, anak ng Isabela, pride ng Isabela, bayani ng Isabela, na kahit sa gitna ng pagkabagsak ng tulay sa Isabela ay binangon niya ang Isabela sa karangalan sa buong Pilipinas. At ito pakinggan niyo, napakasimpleng paliwanag ng isang expert sa IT. Pagkatapos ito, makukumbinsi kayo at alam nyo kung paano depensahan ang ating eleksyon pag marinig nyo ito. Okay, may dumating akong bisita na pag-importante sa buhay ko, pero kailangan mo na mag-live muna tayo, tapusin muna natin ating live. Okay, maupo muna siya. Okay, so ito po, ang aking bisita si Attorney Zachary Estacio. Yeah! Hello! Okay, at ito na po tayo sa ating programa. Ipakita ko sa inyo ang demonstration na ginawa ni Attorney Harry Respicio, isang batang abogado, magaling, CPA, at saka IT expert. At ang IT expertise niya, mas matindi pa sa programmer. Hindi lang programming ang alam niya, hindi lang paggawa ng app, kundi pati pag-hack. Alam niya mismo pag-hack. Kasi kung alam mo pag-hack, alam mo kung paano depensahan ang mga makina. Ito po, pagpakinggan muna natin siya. Give him the honor. Welcome, Attorney Harold Respicio, sa kanyang pagkipag-usap kay Professor Cielo Magno, kay Attorney Dan Magno, at saka kay Attorney Alex Lacson. Ito po, pakinggan nyo. Ayan, yes, I am in Isabela. We can see your screen. All right. So, itanong muna natin ng taong bayan. Kapag meron bang mandadaya sa eleksyon, Prof. Cielo, Prof. Dan, and Attorney Alex, sa tingin nyo this time, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o sa labas ng gobyerno? Sa loob, di ba? Alright, sa loob ng gobyerno. At sino at sino ang nagbabantay ng mga ating automated counting machine? Ang gobyerno ba? Alright, ang gobyerno, hindi po ba? At basic principle yan sa kahit na anong computer security is kapag may physical access ang isang tao or ang gobyerno sa doon sa computer gadget, pwede niyang mabago yung source code. Ikaw nga kapag pupunta ka sa Green Hills, dalhin mo yung cellphone mo doon o yung laptop o yung isang nakaw na gadget, kahit may password yun, pwede mong ipabago yung source code. Only because hawak mo yung device na yun, meron kang physical access. In much the Kaya, ang ibig sabihin niya physical access, kung hindi mo hawak mga makina, siyempre, malayo yun. Nasa Amerika, kalimbawa. So, paano ka magkaroon ng access sa mga makina o cellphone mo, halimbawa, pati laptop mo? Basta mag-connect ka lang sa internet, yari ka sa akin. Ganun lang kasimple. Okay, pakinggan natin. Same way, kapag yung government ay may access dun sa physical device, kahit sino sa government, pwede siguro, alright? Pwede siguro na mabago yung source code. So, ang question lang dyan is, posible ba o hindi? Ang tagot dyan ay posible. Hindi natin sinasabi na gagawin, pero ang sagot dyan ay posibleng
mangyari. Kahit sabihin pa natin na na-audit na yung source code before that, kasi ang source code, isa lang namang script katulad nito. And after ng audit, pagkatalikod, pwede na munang baguhin yung source. Pinapakita niya sa ating screen, paano nababaguhin ng script. Grabe, ang galing. Tapos makita, dinemonstrate niya rito po, naglagay sa candidate A, candidate B, at nagbigyan niya ng boto, taglilimang boto, ang candidate A tsaka candidate B. Tapos pag inbanago niya, nagbilang, nagkaroon ng 7-3. Ginawa niya, 9-1. So, ganun po ang makikita niyo kung paano. Script lang pala talaga. Mag-aaral na kami na Atty. Sac ng IT nito. Atty. Sac, mag-aaral na tayo ng IT. Interesting. Sayang, nag-abogado pa kami. Dapat sana nag-IT na lang kami. Mas malaki kinikita. Sa pag-IT ka, hindi ka ma-dismay, di ba? Source code dun sa makina. Alright. So, ito yung tinutukoy ko na source code. Halimbawa, ito yung source code. Itong papakita ko sa inyo ngayon, hindi ito source code ng Comelec at hindi rin ito makina ng Comelec. At hindi ko tinutukoy yung... Yes, Mac lang ito. Hindi ko sinasabi na ito yung sistema ng Pilipinas o ito yung mga ACM. Baka kasuhan ulit ako ng Comelec. Sabihin na lang natin, hypothetical na bansa. Hypothetical na voting machine, di ba? Generic. At generic na mga code. Alright? Pero ang tanong ng taong bayan, ito ba yung same na pinakita ko dun sa mga video na yon? Secret! Alright. So halimbawa, ito yung wala naman tayong access sa isang voting machine. Ang ginawa ko is itong computer ko, ginawa ko siyang voting machine. So halimbawa, gawin natin na ang interface natin is yung computer ko mismo. Halimbawa, boboto ako kay candidate X, candidate X, dalawa, candidate Y, dalawa, and then magpiprint ako ng vote. Bantayan ninyo bumuo siya ng, kunwari, balot by candidate A, candidate B. Tapos siya maglagay kung ilang boto ilalagay niya. Tapos, manipulahin niya yung script. Yung binigyan ng taglilimang boto si A at saka si B. Dapat 5-5 ang boto. Di ba, Pastor? Dapat 5-5 ang boto. Ngayon, minanipulate niya. Pagkatapos, bago niya i-print, minanipulate niya yung script. Lumabas, 7-3. Paano nangyari? Tapos inulit niya, ginawa niya 9-1. Pero ang boto na binilagay, tag 5-5. Yan, ipakinggan ninyo. Votes. Ayun. O, may daya siya. Anyway, so dito sa source code natin, halimbawa, ang source code ng equipment na to na nakikita nyo ngayon, ito yung equipment, ay itong source code na ito. Ganito na itsura ng source code. Linya lang siya ng mga computer, ay ng mga script. Yung script na ito, pwedeng JavaScript or kahit na anong script, Python, Node.js. Hindi ko sinasabi na ganito ang ginagamit ng Comelec. Kaso nga lang ang ano yan parang sasakyan yan Kahit tricycle yung gamit ng isa, ako kotse, pero parehon pa rin silang merong pa rin combustion engine at kumakain pa rin ng gasolina o diesel. Kaya kapag tinanggal mo yung diesel, hindi yan aandar. Ganon din yung mga computer. Kahit iba yung language na ginagamit nila or iba yung firmware ng automated counting machine nila, pare-pareho lang yung sistema. Kada equipment, katulad nito, ay meron siyang source code. Yung source code ay isang set of instructions kung paano mag-operate yung makina. So, okay klaro sabi niya, kahit anong klase makina, hindi ibig sabihin yung makina lang ginawa ng Miro. Kahit anong makina, ma-computer man yan, ma-cellphone man yan, pare-pareho lang na may source code. At ang source code, yan yung tinatawag namin nung araw nung nag-aaral ako sa basic programming na program. Gagawa ko ng program, sanay ako gagawa sa basic programming, sa Turbo Pascal, yan ang mga ginagawa ko nung araw. Ang ginagawa kong program o scripts ngayon ang tawag nila, yun ang magdidikta kung paano tatakbo yung makina. So, yun ngayon ang sinasabi ni Atty. Harold Despicio na yung makina na ginawa ng Miro ay sa script na kabase na kung tawagin nung araw ay program. Na kung babaguhin na lang ng konti yung script, ay babago yung pag-operate ng program. Halimbawa, ang gagawin na script, iutusan niya yung ACM o automated counting machine, lahat ng boto na maskan niya, ilan ang boto kay, halimbawa, sabihin na natin si Erwin Tolpo, saka si Bongo, sila na maglaban-laban, number 1 na to. Pag walang daya, ang script, sa tuwing may boto na 5 kay Erwin, at tuwing may 5 na boto kay Bongo, ay lalabas sa printing, 5, walang daya. Pero, pag nakakonect sa internet, bago niya ang mga boto na yun, ang gagawin niya, babaguhin ng script, iutusan ang computer
na babaguhin ang boto. Halimbawa, for every gagawin niya, kung ang lahat ng boto na pupunta kay Bongo ay gagawin niya for every 3 votes, ang isa ibibigay kay Erwin Tolpo. Pwede niya i-command. Ganun kasimple. So, ito pakinggan natin. Patuloy tayo pakinig. Halimbawa, itong source code na to, ganito mag-ooperate yung makina. Kung titignan ninyo yung source code na to, punta tayo dun sa banda kung saan ko tinanim yung corrupt, yung malicious lines of code. Ito yung malicious lines of code na ko. Itong source code na to, kapag tinanggal mo tong malicious lines of code na ito, magiging mag-ooperate siya as normal. Pero dahil itinanim ko tong malicious lines of code na ito, gagawa siya ng kalokohan. Ang malicious lines of code na to is tina-type lang siya. At ito yung sinasabi niya. Sabi niya, mag-connect ka sa isang server sa internet, sa isang computer sa internet. For our purpose, since demonstration lang to, ito yung HTTP, yung sinasabi ni Chairman George Garcia, yan yung sinasabi niyang public connection. Pero kapag totoong hack yan, gagawin mong S yan kasi hindi yan dadaan sa internet kapag walang S. Okay, ang HTTP at saka HTTPS, ito palang connection ang diferensya. Pag HTTP, public. Paglagay mo ng S ang HTTPS, secret. Gano'n na kasimple. Pakinggan na natin. Saka yung lalabas dito is IP address or parang abc.com, parang mga ganun. Pero gagawin natin, ito muna yung address kasi dito lang siya sa computer tumatakbo. So ang gagawin niya is pupunta siya dito sa server na ito at magsesend siya ng data, yung vote data, at maghihintay siya, await, at pagkahintay niya ng resulta, yun yung ipiprint niya na result dito sa makina natin. Okay. Okay, di papakita niya na ngayon, ha? Nagboto siya sa candidate A, candidate B. Tapos gagalawin niya muna yung script. Tapos i-print niya. Tignan niyo kung paano resulta na. Ang binigay niya boto sa candidate A, 5 boto. Ang binigay niya boto sa candidate B, sa actual voting niya, 5 boto rin. Tapos pinalabas niya, yung A naging 7, tapos yung B naging 3 na lang. Tapos pangalawang sample na ginawa niya, yung A naging 9, tapos si B naging 1. Ganun na pala kasimple mandaya. Nako. Kaya diyan na nadali si Leni Robredo. So, halimbawa, itong server natin, ito yung server. Halimbawa, magkahiwalay itong computer na server. Itong server na to, ito yung tumatakbong server. Hiwalay na computer ito. Itong server na ito, nakikita nyo dito sa baba, server is running on HTTP localhost. Ibig sabihin, tumatakbo na yung server. Pero sa totoong buhay, HTTPS something yan kasi sa internet siya dumadaan sa ibang lugar. Pero ito yung code ng server. Ang ginagawa ng server is, kapag yung makina dito, nag-transmit siya, nag-connect siya dito sa server address natin sa internet, ang gagawin niya, tatanggapin niya kasi yan yung path. /process, yan yung path. Yan din yung path dito. Pupunta siya kumbaga sa website, yan yung address ng website. Pagkatanggap niya, babasahin niya yung katawan, yung data, yun yung pinadalang data dito sa corrupted code. At ang gagawin niya sa data, babasahin niya lang yung data, ipaprocess niya. At dito, pwede mo siyang dayain o hindi dayain. Pagdating dito sa server, pwede akong maglagay ng logic dito na sasabihin ko lang, okay, kapag yung pinadala sa aking data ay galing sa machine number 123, kunwari yan yung number ng makina na nagpapadala, ito yun. Kasi ipapadala rin niya rin kasi sa vote data, pag binubuo niya yan, lalagyan niya ng machine number. Kapag ayaw kong galawin or ayaw kong dayain yung makina, hindi ko siya papakialaman. Papasa lang yung data dito pero ibabalik ko kaagad, hindi ko ipaprocess. Pero kapag gusto kong dayain yung makina at na-identify ko yung makina na yun, halimbawa, ayaw kong dayain yung makina 134 na nasa Maynila, pero gusto kong dayain yung makina 123 na nandito sa bayan namin ng Reyna Mercedes, ilalagay ko lang tong linya na ito. If the machine number is 123, yung candidate X votes na nakuha mo as data, i-manipulate mo siya. Kunin mo yung total votes, pero ang gawin mo is, instead na gayahin mo yung totoong X votes, ang gawin mo times 0.7, pero i-round up mo, math ceiling. Tapos yung natirang total votes, ibigay mo kay candidate Y. So babaguhin niya. And then ibabalik niya yung data dito. Ibabalik niya yung data, response, ang ibig sabihin niyan. Pagka-response, tatanggapin niya dito sa result. Wait, hinihintay niya, yan na yung response.
babasahin niya yung response at yun yung i-display niya. Ngayon, tingnan natin na kung tama. I-save natin to. Halimbawa, tumatakbo yung server. So halimbawa, ito yung voting machine natin, election day na. Election day, connected sa internet, di ba? Naglagay na siya ng boto-boto. Binutuan siya candidate A tsaka candidate B. Tingnan natin kung paano ang resulta. Ang tingin natin is normal lang siya, walang mali. Normal lang. Okay, fine. Walang mali. Itong running votes na, halimbawa, yung unang voter bumoto kay candidate X. Ipapakita ko lang yung yung running vote. Pero sa totoong buhay, hindi nakikita yung running vote. Pero just for simplicity, para habang dinedemo ko, nakikita nyo yung running vote, hindi nyo makalimutan. Yung pangalawang botante, bumoto kay candidate Y. Yung pangatlong botante, bumoto kay candidate X. Yung sumunod kay candidate Y. Sumunod kay X, kay Y, kay X, kay Y, kay X, kay Y. So kapag i-assume mo, di ba, running vote yun. Walang may alam ng boto. No. Tapos, ipiprint na natin yung election return. At the end of the day. Magkakasurpresahan tayo. Pero since connected siya sa internet, tingnan natin, maalala ninyo ha, kunwari nag-exit poll kayo, 5 kay X, 5 kay Y, yun ang inaasahan mong magpiprint sa election return. Okay, print natin yung election return. What? 7-3. Yung candidate X naging 7, yung candidate Y naging 3. Hindi mo alam ang nangyari. Kasi, ang ginawa niya ay, dito sa code natin, nagtanim ka kasi dito sa source code, nagtanim ka dito. Ito ang ginawa niya. Pinadala niya dun sa hacker server yung data. Tapos, ang ginawa ng hacker server, di ba? Ang ginawa niya, okay, gawin nating 0.7 kay candidate X at yung natitira kay candidate Y. Kaya, total of 10, naging 7 kay X, naging 3 lang kay Y. Ngayon, ano yung suggestion ni Attorney Harold Respicio? Ang suggestion ni Attorney Harold Respicio is, since hindi mo maiiwasan na gawing corrupt itong source code na to, kasi nga, mahirap naman talagang bantayan 24/7. Diba? Para yan sa kahit na anong computer. Sana ba ako? Nawala na ako tuloy, napindot ko. Ganun na nangyari kay Leni Robredo. Naging candidate X si Bongbong, candidate Y si Leni. Babasahin niya lang yung data, ipaprocess niya. At dito, pwede mo siyang dayain o hindi dayain. Pagdating dito sa server, inulit ko lang ha, napindot ko kasi pasensya na. Pwede akong maglagay ng logic dito na sasabihin ko lang, okay, kapag yung pinadala sa aking data ay galing sa machine number 1, 2, 3, kunwari yan yung number ng makina na nagpapadala, ito yun. Kasi ipapadala rin niya rin kasi sa vote data, pag binubuo niya yan, lalagyan niya ng machine number. Kapag ayaw kong galawin or ayaw kong dayain yung makina, hindi ko siya papakialaman. Papasa lang yung data dito pero ibabalik ko kaagad, hindi ko ipaprocess. Pero kapag gusto kong dayain yung makina at na-identify ko yung makina na yun, halimbawa, ayaw kong dayain yung makina 134 na nasa Maynila, pero gusto kong dayain yung makina 123 na nandito sa bayan namin ng Reyna Mercedes, ilalagay ko lang tong linya na ito. If the machine number is 123, yung candidate X votes na nakuha mo as data, i-manipulate mo siya. Kunin mo yung total votes, pero ang gawin mo is, instead na gayahin mo yung totoong X votes, ang gawin mo times 0.7, pero i-round up mo, math ceiling. Tapos yung natirang total votes, ibigay mo kay candidate Y. So babaguhin niya. And then ibabalik niya yung data dito. Ibabalik niya yung data, response, ang ibig sabihin niyan. Pagka-response, tatanggapin niya dito sa result. Wait, hinihintay niya, yan na yung response. Babasahin niya yung response at yun yung i-display niya. Ngayon, tingnan natin na kung tama. I-save natin to. Halimbawa, tumatakbo yung server. So halimbawa, ito yung voting machine natin, election day na. Election day, connected sa internet, di ba? Ang tingin natin is, normal lang siya, walang mali. Normal lang. Okay, fine, walang mali. Itong running votes na, halimbawa, yung unang voter bumoto kay candidate X. Ipapakita ko lang yung running vote. Pero sa totoong buhay, hindi nakikita yung running vote. Pero just for simplicity, para habang dinedemo ko, nakikita nyo yung running vote, hindi nyo makalimutan. Yung pangalawang botante, bumoto kay candidate Y. Yung pangatlong botante, bumoto kay candidate X. Yung sumunod kay candidate Y. Sumunod kay X, kay Y, kay X, kay Y, kay X, kay Y. So kapag i-assume mo, di ba, running vote yun. Walang may alam ng boto. No. Tapos, ipiprint na natin yung election return. At the end of the day, magkakasurpresahan tayo. Pero since connected siya sa internet,
tingnan natin, maalala ninyo ha, kunwari nag-exit poll kayo, 5 kay X, 5 kay Y, yun ang inaasahan mong magpiprint sa election return. Okay, print natin yung election return. What? 7-3. Yung candidate X naging 7, yung candidate Y naging 3. Hindi mo alam ang nangyari. Kasi, ang ginawa niya ay, dito sa code natin, nagtanim ka kasi ng, dito sa source code, nagtanim ka dito. Ito ang ginawa niya. Pinadala niya dun sa hacker server yung data. Tapos, ang ginawa ng hacker server, di ba? Ang ginawa niya, okay, gawin nating 0.7 kay candidate X at yung natitira kay candidate Y. Kaya, total of 10, naging 7 kay X, naging 3 lang kay Y. Ngayon, ano yung suggestion ni Attorney Harold Respicio? Ang suggestion ni Attorney Harold Respicio is, since hindi mo maiiwasan na gawing corrupt itong source code na to, kasi nga, mahirap naman talagang bantayan 24/7 ang tao sa gobyerno. Hindi Pilipinas hindi COMELEC. Makakasuhan ulit ako ng COMELEC. So, mahirap bantayan, di ba? Attorney Harold, habang Anyway, itong demonstration niya, itong kinaso sa kanya ni Garcia, fake news daw ito. Hindi niya alam ating ibig sabihin ng definition ng kahulugan ng fake news. Ano ba fake news? Hindi totoo. Ito nag-explain, news ba yan? Opinion yan, analysis. Yung opinion, hindi yan news. Ano ka ba, magaling na abogado to, naging dean pa ng PLM, kaya tuloy kami nag-graduate sa PLM. Connect yung mga machines online, pwedeng ma-access yung source code at ma-corrupt siya. Hindi, habang nakatago siya sa bodega. So kaya nakatago siya doon sa presinto. Habang hindi pa nagsa-start yung election, pwede nang i-corrupt itong mga source code na to. Yes. Naka-embed na yan. So once nag-connect na yan sa internet, pwede nang magbago yung resulta kasi babaguhin mo na yung logical flow. Ngayon meron ako naisip. Kaya pala, nang mamadali na matapos ang mga printing ng ballots para kilala na kung sino kandidato. At para alam na ng hacker kung ano ang mga pangalan ng kandidato. Hindi mo ma-hack yan kung hindi mo alam kung sino kandidato papaboran mo. So para malaman ng hacker sino kandidato papaboran, kailangan tapos na yung mga ballot box. At para malaman ang kada baluta pala ay may sari-sariling serial number. Kailangan din ng hacker malalaman kung ano mga group of serial numbers na nakalagay sa Isabela, group of serial numbers na nakalagay sa Ilocos Norte, group of serial numbers na nakalagay sa Ilocos Sur, hanggat sa Mindanao. So, kailangan alam nila ang data niya para maigbago na sa source code kung makakonect sila sa internet. At I remember, meron po akong pruweba na nangyari na nung nakarang eleksyon ay kung May 9 ang eleksyon, May 8 pa lang noong 2022 ay nakakonect na ang mga BCM sa internet. Nako, may pruweba ako niyan. Nanggaling pa mismo yung pruweba ko sa COMELEC mismo. Sa mga telco logs. Sa yung binigay nila, in-upload nila ng mga logs ng Smart tsaka Globe. Naku, kaya pala nadali si Lene Robredo. Ng mga boto. Oo, kasi tama. Ang gagawin mo na lang sa election day, ito na lang ang gagawin mo. I-enumerate mo lang dito yung mga makina na gusto mong dayain at yung logic na gusto mong gawin. Pwede mong gawing dagdag bawas, pwede mong gawing by percentage para hindi halata. Ngayon, pero Attorney Harold, pwede rin sa pre-program. Pwede rin sa pre-program. Actually, pre-program dapat siya para hindi tayo magkagulo sa election day. Hindi Pilipinas to Halimbawa, nasa ibang bansa tayo. Kunwari, ako yung halimbawa, may kakonsyaba ako sa isang election authority. Butan. Sinabi ko sa kanila, ito yung code na itanim ninyo. Bigyan nyo nga sa akin yung source code pag-alaran ko. Sige. Tapos tatamnan ko nito. Sige, i-update nyo yung software niya. Ito ang i-update nyo na update. Yung update na yun, meron na ito. Ito na yung corruption. Ngayon, pagdating sa election day, ako naman, naghihintay na lang ako ng text galing sa mga masasamang elemento sa mundo. At tatanungin ko sila, sige, sabihin nyo lang sa akin yung mga voting machine na gusto nyong dayain. Ilalagay ko dito. Kung ayaw nyong dayain, huwag nyong sabihin sa akin kasi normal lang ang mangyayari. Enumerate nyo lang dito. Tapos, anong gusto nyong daya? Dagdag bawas o gusto nyo sure? By percentage na lang. Di ba? Yung mga iba, hindi siguro nag-iisip masyado, sinisiro nila yung kalaban. And dali lang naman gumawa ng algorithm. Statistical, yan, di ba? Statistical improbability. Yeah.
kapag naka-zero yung kalaban. Pwede. Halimbawa, Nangyayari pwede kong yun i-zero. Nangyayari yun, di ba? May mga ilang areas na ang resulta ng election, zero talaga yung kalaban. But do you believe that? Hindi nga. Pero nangyayari yun. So that adds to the doubt dun sa election. Go ahead, Harold. Tama. Gawin nating zero tong kay X. Tsaka gawin lang nating total votes yung kay... Ayan, baguhin natin. Ayun, nag-update na siya. Halimbawa, refresh natin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Print votes. Di 10 yung isa, 0 yung isa. Ang dali-dayain, di ba? So, ibig sabihin, on election day, kapag tinawag mo sa akin yan, kunwari ako yung hacker, nasa likod ako. Nandun lang ako sa bahay ko. Itong computer na to, pwede kong gamitin basta connected to sa internet at connected sa makina yung counting machine. At saka connected siya sa internet at ako connected sa internet. Ganito kami mag-uusap. Alam kong may nakatanim na doon. Itatawag mo lang sa akin. Alas 7 ng gabi, anong gusto mong daya? Ito ang gusto mong daya? O sige, anong number ng makina? O sige. Kaya dapat talaga, mano-mano talaga. Dito na kayo nakita ko logic ng bakit mano-mano ang binangan. Para ma-identify. Babaguhin ko kaagad. O sige, lagyan natin ng 10 votes para naman lagyan natin ng 10 votes na matira pero lagyan natin ng 1 vote lang. Bayain natin. Kahit na anong daya pwede mong gawin. Ang napakadali, di ba? Split second, nabago ko na kaagad. Basta, itong source code na ito, pwedeng nakatira na siya sa makina ng napakatagal. Ito namang server, ako, buhay lang siya nung election day at naghihintay lang ako ng instruction. Tapos, ang gagawin mo lang, ayun nga, kahit alas 7 na ng gabi yan, bigyan mo ako ng instruction, di pwede kong baguhin in split seconds. Mababago ko na kagad yung resulta. Ngayon, tingnan natin Prof. Shelo, Prof. Dan, tsaka Attorney Alex Lacson, kung paano mo maiwasan yung ganitong hack para hindi madaya kahit merong Pasensya na, namatay bigla live ko At least, paano ba ito nangyari? Okay, at iangat ko pa uli yung talagang nung the past few days na nagla-live ako, laging ganun, pinapatay ang aking live. Are you in Isabela now? Yes, I am in Isabela. We can see ako. Sana ba ako? Pre-program na siya. Kayo, namatay bigla live ko Kahit walang internet. So, okay, pwedeng pre-program. Conditionality hindi dependent on internet connection. Okay, so pre-program na siya. Kahit na walang internet connection, naka-program, pre-program. Ang punto sa manto ni Alex Lacson, ang nagtanong siya kay Attorney Harold, pwede ba yan mangyari nang sinabi niya pre-program, walang connection sa internet? Ang ibig po sabihin ng tanong niya ay ganito. Kada presinto ilalagay na yung makina. Bago ilagay makina, kinalikot na yung source code sa loob ng makina. So, hindi na kailangan na i-connect sa internet. So, pwede rin mangyari. Yan ang sagot ni Attorney Harold. Pero sabi niya, you are doing many things. Kaya simple na, mamili naman ng hacker kung ano simple ang gagawin, pinakasimple. Pinakasimple lang, pagka-connect sa internet, lahat, hagip yan lahat. Isang ganun lang niya Seconds nga, sabi niya split of seconds lang At nakita naman natin, napatunayan natin, natunghayan natin kung paano niya ginalaw. Ganun po kasimple, kaya sobrang paniwala ako talaga hanggang sa ngayon na ang paliwanag niya pala, di ba yung nasaksihan natin na nanggaling sa iisang internet protocol number, yung mga boto na nagsasabi na 31 plus million si Bongbong Marcos, 32 plus million si Sara Duterte, at saka number 1 si Binoy, si I move, ay nakita natin na iisa ang IP address na pinanggalingan. Napatunayan na mismo mula sa ebidensya na pinakita at in-upload sa website ng COMELEC mismo. Ano ang paliwanag ni Attorney Harold? Ganito lang po ginawa niyan. I-program mo sa source code, tapos accept results only from IP address number 192.168.0.2. Ganun lang po ang ginawa niya. So, kaya napasok lahat ng boto
na panalo si BBM at panalo si Sara. So, so ngayon, yan, may istorbo kasi, pasensya na. So ngayon, hanggang dito patapos na rin ako at hindi lang muna ako mag-shoutout kasi may bisita ko dito. At least sa tingin ko naintindihan na yung ibig sabihin. So, sa sunod, ay ano ko na po, ay tawag nito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang gagawin na paano nangyari. Samahin natin mga ebidensya nung nakarang eleksyon at kung paano nangyari ang pandaraya. So, iyan natin ngayon. So, tumaas na ngayon ang ebidensya na hawak ko because of the explanation of Attorney Harold Respicio. At ako, na kahit hindi ako IT person, ay marami ako natutunan dito. Kaya mag-aral na kami ni Attorney sa istasyon ng IT nito. Mag-aral, kaya iba talaga pag lamang pag IT expert ka. Oh, mga kababayan, hanggang dito lang muna ako ha. At anyway, nakuha nyo na itong explanation ni Harold, hindi Attorney Harry Roque, Attorney Harry Respicio, na talagang pina-take down ng Comelec. Ano bang makakasira diyan? Wala akong nakita. Paano naging fake news diyan? Ulitin ko, ang nagiging fake news lamang ay fake na detalye. Anong ginawa niya? Nag-explain siya, nagbibigay ng lecture. So, ibig sabihin, nagbibigay ka ng iyong opinion ng mga nalalaman mo. Kailanman hindi magiging fake ang opinion. There is no such thing as false idea, only false facts. Tandaan nyo yan, ha? Yung mga nagsasabi na false ang idea, mga bubong abogado lang yung nagsasabi. Hindi ko na sabihin kung sino bubong abogado na nagkumaso ng fake news. Okay? Hanggang dyan na lamang po. At magandang hapon po sa lahat.